Sa mga naniniwala mga idol sa ating Panginoong Hesukristo at sa lahat ng mga sumasamba sa Kanya, ay nakakalungkot lamang mga idol pakinggan na ang ating mismong presidente noon na si Duterte ay siya pa ang mandalait sa ating Panginoong Hesus. Alam naman nating lahat mga idol na sumasampalataya sa ating Panginoon na ang lahat ng mga tao mga idol, lahat ng mga taong bumabastos sa pangalan ng ating Panginoon ay may karampatang parusa. At ang parusang ito mga idol ay tanging ang Panginoon lamang ang nakakaalam kung kailan niya ito ipapataw sa taong nang maliit at sa mga taong hindi naniniwala sa kanyang kapangyarihan. Narito nga mga idol ang patunay na mismo ang ating dating Pangulong si Duterte ay hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. At narito nga mga idol at muli nating balikan at pakinggan kung paano niya questionin ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Paano ka maka-retreat na yung Diyos mo pinako sa krus? Hindi na wala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako. Sabihin ko, lightning, busin mo ito, sunugin mo lahat ng mga irehis. Isa yan mga idol sa mga dahilan kung bakit nga ba mga idol pinahintulutan ng Panginoon na mangyari ang mga bagay na nagaganap ngayon kay Duterte. At narito pa nga mga idol ang ilang mga video na nagpapatunay na talagang ang ating dating Pangulo mga idol ay hindi naniniwala sa ating Panginoong Diyos. At ayon pa nga mga idol sa kanya ay mayroon siyang sariling Diyos na pinaniniwalaan. At ang maging paglalanga mga idol sa atin ng ating Panginoon ay kanyang kinwestiyon. God doubted His creation. Tinawag na yung ahas, tapos binigyan niya ng apple. Kinain ni Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this stupid God? Stupid o talaga itong putang akong ganun. Tsak-tsak mo lang yung nanay pati tatay mo. Wala ka makasali. Tapos ngayon may original sin ka. Anong klase? Anong klaseng reliyon yan? Ayan ang hindi ko matanggap. Very stupid. Samantala mga idol bago tayo magpatuloy, itong si Duterte nga mga idol ay mayroon pang balak na magpatayo ng sarili na niyang iglesia. At tatawagan ito nga mga idol na iglesia ni Duterte. Kahit na ito mga idol ipabiro ay hindi magandang pakinggan. Tayo, iglesia ni Duterte. Walang bawal. Bahala ka na kung ano gusto mo. Walang bawal. Gusto mo maglimang asawa, sige. At sa ating pagpapatuloy nga mga idol ay muling binanatan ni Duterte ang ating Panginoon. At kine-question na naman niya nga mga idol ang kanyang ginawa at pati nga mga idol ang Biblia na kung saan nga mga idol ay nakasulat doon ang lahat ng mga pangyayari na ginawa ng ating Panginoong Diyos. At malinaw nga mga idol na si Duterte ay hindi naniniwala sa Biblia. And God was lonely. And there was nobody to please Him. Ngayon ko lang nalaman na ang God malonely pala. Buti ka na, buhay sa kanila. Everything in the Bible is true. Sino nag-publish yung Bible na yun? Nag-printing press sila, no? And even itong Last Supper, who are the idiots there? Basta na lang ginawang santo, ito ang mga to sa painting, San Isidro, San Pablo, San St. Jude, Santo Rodrigo. At narito pa nga mga idol ang ilan sa mga video na kung saan ay muling binanatan ni Duterte ang ating Panginoon at muling ang minura. Narito nga mga idol at kayo na muli ang humusga. Your God is stupid. Totoo naman.
Mas sinabi ko, your God is not my God because your God is open. Mine na sila. At ang lahat nga mga idol ng sinabi laban sa Panginoon ni Duterte ay hindi daw siya di umano nga mga idol hihingi ng pasensya anuman ang mangyari, at kahit pamilyong taon pa nga mga idol ang dumaan ay hindi siya hihingi. Sir, someone saying you should apologize for the public. No, I will not do that. Definitely. Not in a million years. Ang lahat ng ginawa mga idol ni dating Pangulong Duterte ay mayroong kapalit. Mayroong kabayaran mga idol, at kahit sino man sa atin mga idol ang magyurak sa pangalan ng ating Panginoong Diyos ay mayroong parusa na sa atin ay naghihintay. Kaya naman huwag na huwag nating mamalitin mga idol ang ginawa ng ating Panginoon, lalo na ang paglalang sa atin kung paano niya tayo ginawa. Narito nga mga idol ang isa nating kababayan na magpapaliwanag nga mga idol kung ano ang posibleng mangyayari mga idol sa mga taong kagaya ni Duterte na nanghamak sa pangalan ng ating Panginoon. Kilabot kung paano niya murahin ang Panginoon. At dito, kino-question niya ang gawa ng Panginoon. Sino siya para questionin or tanungin ang gawa ng Panginoon? Dito po ako upang magbahagi ng katotohanan at i-share ang mga pangyayari sa lipunan na dapat malaman ng mamamayan. Hindi po ako bayad tulad ng sinasabi nyo. Hindi ako nasasaktan sa mga sinasabi ng bayad. Kundi nasasaktan ako para sa inyo kasi ang mga mata nyo ay pilit nyong isinasara kahit na bukas, kahit na napakaliwanag ang mga gawain ng Tatay Digong nyo ay mali. Ano po, tulungan niyo po akong i-share ang video na ito para malaman ng marami at ma-open ang kanilang mga mata at mapanood nila mismo kung gaano katindi na, kung gaano minura ni Tatay Digong nila, Tatay Digong nyo ang Panginoon, at kayo na po ang humusga. Ang pag-insulto sa Panginoon at sa kanyang mga gawa, lalo na ang pagmumura sa kanya, lalo na ang murahin ang Panginoon, ay isang blasphemous na gawain. At hindi pwedeng hindi maparusahan ang sino mang gumawa nito, pagkat ito ay tinatawag na blasphemy. Nasusulat po sa banal na aklat na sabi ng Panginoon sa Exodus 20 verse 7, it says here, "You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name." Ganun po katindi ang ginawa ng inyong Tatay Digong, ng Tatay Digong nyo sa Panginoon. Nang una ko po itong mapanood, talagang nangilabot ako. Hindi ko sukat akalain na, hey, kaya pala niyang sabihin ito. Paano niya nasabi ito? Bakit niya nasabi ito? Walang sino man na pwedeng mag-question sa gawa ng Panginoon, sa perfection ng kanyang creation. At ito po ang ginawa ng Tatay Digong nyo. Kayo na mga supporters niya na ipinaglalaban nyo si Tatay Digong nyo. Panuurin niyo po ito sapagkat kung kayo ay tunay na maka-Diyos, may takot sa Diyos, kayo ay nananalangin ng ikabubuti ng inyong buhay at ng ating bansa. Isa po itong blasphemous activity, blasphemous act na ginawa ng Tatay Digong nyo. Kasi tinatawag kong tatay nyo, Tatay Digong nyo, kasi hindi po ako kasama doon. Hindi po kasama doon yung mga nag-a-against kay Tatay Digong nyo. Di po ba? Medyo, yung sound niya, it's a bit, foul, but it also sounds
It also sounds alike sa ginagawa niya po. Talagang hindi katanggap-tanggap, nakakakilabot. Kayo po, kung tunay kayong mga Kristiyano, dapat alam nyo na ang sinusuportahan nyo ay hindi padala ng Panginoong Diyos na banal, kundi padala ng kalaban natin, kalaban ng Panginoon, ni Satanas. Kasi tanging ang mercenaryo lamang ni Satanas ang pwedeng magsabi ng ganito. Biruin nyo, minuran niya ng pagkalutong-lutong ang Panginoon. Ito ang ginawa ni Satanas, kaya siya pinarusahan ng Panginoon. Mula sa langit ng magrebelde, kinwestiyon ang authority ng Panginoon at gustong makapantay sa kapangyarihan ng Panginoon. Si Satanas ay ipinababa, pinarusahan ng Panginoon at itinapon dito sa lupa. Kaya marami ditong mga kasamahan ni Satan na gustong linlangin yung mga taong may pagkilala at relasyon sa Panginoon. Matapos ninyong mapanood mga idol at mapakinggan ang mga pagmumura ni Duterte sa ating Panginoon at mapakinggan ang paliwanag ni Sister na ito, ay ano ang inyong paniniwalaan? Maniniwala pa rin ba kayo mga idol sa inyong idolo at Tatay Digong ninyo? Sa lahat ng mga nanonood mga idol ng video na ito, ano ang masasabi ninyo sa video na ito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinion sa ating comment section.